Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang Sabado ng umaga. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa araw po na ito. Good morning na po sa ating mga magnagising. Yan, Brother Richie from New Zealand. Yan, Brother Nilito. Good morning. Sister Vilma. Sister Vina. Good morning po, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Sister Anna, good morning po. Good morning na sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Maaaring gabi doon sa kanila. Good morning. Yan, bago tayo mag-umpisa. Sister Alicia, good morning po. Yes, Lord. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Handog natin siya ng papurit, pagsamba. Lord, created me a clean heart today, Lord God. Renew the right spirit within me. Sabi po sa ating aawitin. Lord, we praise you. Glorify your name today. You are worthy to be praised. There is none like you. Give us a clean heart and renew the right spirit, as David says. Hallelujah. Yes, Lord. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Minsan pa. Created me a clean heart, spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Yes, O God. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, you give up, you me a fool. You are my all in all. Lord Jesus, in Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb
sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my only know. When I fall down, you pick me up. When I am dry, I fill my cup. You are my all in all. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Yes, O God. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me, oh God. And renew a right spirit within me. Father God, salamat sa umagang ito. Thank you, Lord God, for renewing our spirit today. You are the Lamb of God. Worthy is your name, Jesus. Ama, sa umagang ito, muli kaming lumalapit. Humingi po kami ng kalinisan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa umagang ito na lumapit sa iyo at magpuri, mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Kaya po ng desire ni Haring David, restore unto me the joy of thy salvation. Father God, right now, tinatas ko po ang iyong gawain, ang daily vibrant word. Father God, ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang salita o Diyos, ang siyang aming pong mapag-aralan, God, pagbulay-bulayan sa araw po na ito. And your word will not come back empty and void, that it will be accomplished, the very purpose of sending it, Lord God. Thank you so much, Lord. Itago mo lamang sa iyong likuran. At ikaw makita ang kapangyarihan mo ang siyang mangyari sa aming pong buhay. Tinadaan ko po anumang plano at gawa ng kaaway sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na sa bawat isa. Good morning na, Pastor John, Pastor Perseus, Pastor Annie, Sister Donna, Sister Mary. Ayan, magandang umaga na sa bawat isa. So, ating pong topic ngayong umaga ay sabi po dito, humility makes us highly favored. No, ito po yung ating kahilingan sa Panginoon. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. In the same way, you are younger, submit yourselves to your elder. All of you, clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Napaganda po, ano? Sa Tagalog, kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Yung matatanda dito po, ito po yung mga elders, no? Yung mga may authority, no? Magpasakop kayo sa isa't isa. At isuot ninyo ang kapakumbabaan, sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga magpagpapakumbaba. Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng kapangyarihang na kay Jesus upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Ayan. Humility make us highly favored. Ito po ang madalas ninanais, no,
ng bawat Kristiyano. Pero dahil nga po, sa pagiging proud po natin, hindi natin nararanasan yung highly favored ng ating pong Panginoon. Sabi po ng kahulugan ng humility, i-define lang natin, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. It is recognizing who you are before God, acknowledging your need for Him and treating others with love and respect. Sabi dito, true humility is strength under control, not weakness. Strength under control, not weakness. Kaya nga, titingnan natin, ito pong pamanhikan ni Apostol Pedro sa kapwa niya Kristiyano, mananampalataya, lalo na sa mga kabataan. Kasi alam mo naman, yung kabataan, yung panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ay madalas, umiiba sila ng landas. Oo, nagiging proud, madalas, mga kapatid. Kaya sabi po ni Pedro dito, ay magpasakop kayo sa mga matatanda, no? O mga may kapangyarihan. Yan po minsan ang dahilan bakit hindi natin talaga totally natatanggap o nararanasan yung highly favored ng Panginoon, which is talaga naman nakadesign yan para sa atin. Kaya lang si Lord, dahil nga tayo po ay masyadong palalo o mayabang, minsan dinidili niya yung mga bagay na yaon, no? Gusto kasi niya tayong turuan, yung pagiging humble, no? Pagiging mababa. So ito po yung central Christian living. Opo, it draws God's favor and opens the door for His blessing. Diba? Ito po pala yung bukas, no, ng pinto para i-pour out ng Diyos yung blessing. Kaya nga yung humility, it is a central point to a Christianity, to a Christian living. So malinaw, nung binasa natin, at ganoon din sabi po ni James, chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but give grace to the humble. Malinaw, no? Malinaw yung sinabi niya rito. And also, sinabi din ni Luke, no? Sa Luke chapter 1, verse 46 to 48, sabi niya dito, Mary said, My soul magnifies the Lord, for He has looked on the humble state of His servant. From now on, all generation will call you blessed. Kaya si Mary, example, siya din po ay naka-receive ng highest favor because of her humility before God. Marami kasing mga tao na kapag sobra-sobra na yung pagpapala, nagkakaroon tayo ng tendency. Yan yung parang prone, no? Kaya dapat maingat po tayo. Kapag pinagpapala tayo ng Panginoon, ang ibig sabihin lamang niyan, i-share natin yung blessing, no? Huwag tayong magmalaki, no? Kaya nga marami pong mga tao, no, na sabi nga, may mga kasabihan, di ba? Nagkaroon lang ng maraming pera, o kaya umangat ka lang, di ba? Hindi ka na ma-rich, sabi nila, no? Hindi ka na ma-arok. Dahil sa sobra mo ng taas, sa sobra mo ng yabang, wala ka nang pinapanigan. Kumbaga, wala ka nang pinakikinggan, no? Ikaw na yung pinaka supreme. Mahirap po yun, mga kapatid. Kasi ang tendency niyan, no? Ibababa ka ng Panginoon. Sabi nga ni James, di ba? God opposes the proud and He will give grace to the humble. Di ba? Buti na lamang sa mga born again, no? Talagang unti-unti tayong tinuturuan patungkol po dito. Kasi madalas ito po yung open door, no? Opportunity ni Satan. Kapag naging proud na tayo, ang tingin natin sa sarili natin, tayo na ang may-ari ng mundo. Oo, ayaw na natin mag-receive o tumanggap ng mga advice. Lalo na kapag yung nag-a-advise yung mga pastor natin, no? Yung mga elders natin. At alam naman natin, yung kanilang mga advice is appropriate naman, tama doon sa kaganapan, no? Ito na lamang sa mga anak, di ba?
Kaya kita mo yung mga bata na hindi ginagalang, sinusunod yung magulang, bandang huli, sila po ay napapariwara. Kasi po ang Biblia, hindi po yan nababali, no? Pag sinabi po ng Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Sabi nga dyan, in due time. Di ba? In due time, mangyayari, no? Napakalaga po yung pagsunod, no? Natin. Lalo na sa ating pong mga magulang. Oo. Sa mga pastors. Kasi iyan yung mga nakaka-discern. Iyan yung sila eh. Binababa, sila yung nakaka-discern ng vision. And binababa niya sa kanila pong mga leaders o congregation, no? Ngayon, kung hindi ka susunod, kung hindi ka magtatalima, lagi kang kontrapelo na lang bawat plano, magandang plano, lagi ka na lang kumukontra. Minsan yabang yon. Oo, ayaw mo lang na ipakita na ano ka, naapakan yung pride natin. Bakit ang isang mababa o why humility brings favor, mga kapatid? It shows dependence on God. God delights to help those who admit they need Him. Kaya nga, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon eh. We are nothing without God. Kahit anong gawin natin pagsusumikap, kung wala yung source of life, kung hindi ka nakatas dan sa source of life, wala tayo talaga eh, mga kapatid. Oo. Kaya yung mga blessing, yung sabi nga dito, si Mary, naka-receive siya ng highest favor because of her humility before God. Di ba? So ano pong puntos po natin ngayong umaga? Number 1, God opposes the proud. Sinasaway ng Diyos ang mga palalo. No? Kung titingnan natin si King Nebuchadnezzar, isa po yan sa example, na maganda po yung starting point niya, maganda, bigyan sana ng Panginoon ng mga revelation, no? Pero at the end of ng kanya pong pamumuno, naging proud siya. At marami po sa panahon natin ngayon, ganyan, no? Kapag nasa posisyon na, 'di ba? Akala niya lagi siyang tama. Oo. Kaya malaga lumilingon din tayo sa baba, no, mga kapatid. Kasi ang tendency kasi diyan kapag nandoon ka na sa mataas, wala ka nang nakikitang kamalian, puro ka na lang tama. Opo. Mahirap 'yon. It's dangerous 'yon. Yan ay po yung prone. Yan na po yung open door, no, ni Satan para ikaw ay bumaba. God opposes the proud. Sinusuway ng Panginoon ang mga palalo. Kaya anong nangyari kay King Nebuchadnezzar? 'Di ba? Naging parang hayop siya, no? Kumakain din ng damo, no? Mga kapatid. Nabaliktad yung pangyayari. Marami pong mga taong ganon. Dati sagana. Opo. Nung naging mayabang, 'di ba? Naghirap eh. Oo, akala kasi niya kaya niyang kontrolin lahat ng bagay. Tanda natin, without Jesus, we are nothing. Number 2, God shows favor to the humble. Ito naman yung kabaliktaran. Di ba? God opposes the proud. Ito naman yung God show favor to the humble. Kaya nga, if God is with us, if God is for us, no one can against us. Sino pa kaya ang lalaban sa atin kung si Kristo nasa atin? Di ba? Wala na. Oo. Even the point of death, even the death, di ba? He conquered the death. Di ba? Na-conquer na po ng Panginoong Hesus, even ang kamatayan. Kaya nga, God shows favor to the humble. Kasi iyan yung nature ni Jesus eh. Di ba? Iyan yung nature ni Jesus. A humble servant. Di ba? A humble beginnings. Yan. And number 3, God exalt the humble in due time. He will lift you up in due time. Kaya, di ba, yung kasabihan, di ba, yung nagpapakataas, ibinababa, at yung nagpakababa, itinataas ng Panginoon, nababaliktad. Isa sa powerful encouragement. Kasi nga, God exalt the humble in due time. Di ba? Nakita na kayo ng taong sobrang yabang. Oo. Pag nagkwento, kala mo,
Sana yung may-ari ng universe. Pero sensitibo yan. Sensitibo yan. Pag medyo na-overtikan mo yan, iba na kagad ang kanyang, iba na kagad ang kanyang counter-attack. Ganun po minsan ang isang karakter ng isang taong mga palalo, mga kapatid. God exalt the humble in due time. Diba? Ipapakita yan ng Panginoon. Bukas na aklat. Sasabihin sa'yo ng Panginoon. Diba? It honors other. A humble spirit lift others up. And in return, God lifts you up. Diba? Laging two-way. Mga kapatid. And it reflects Christ's heart. Kasi iyan yung talagang karakter ni Jesus, being humble. Jesus' humility on the cross brought salvation in the same above every name. Sa Philippians chapter 2 verse 9. Kaya nga ang nature ng tupa, di ba? Kahit na kinakatay na, di ba? Ang tupa, tahimik pa rin eh. Oo. Ganun po. Ang ating pong Panginoon, even to the point of death, dying on the cross, mga kapatid, tayo pa rin ang kanyang inalaala. Di ba? Sabi nga niya sa Ama, forgive them, for they do not know what they are doing. Di ba? Sa literal o sa natural na tao, hindi eh. Maghihiganti, di ba? Pero si Jesus, pinagkatiwala niya sa Panginoon. Kasi nga, siya po ay sumusunod sa authority. Di ba? Kapatid. Kaya yung leadership, yan eh. Kasi ang marami yan ang gusto eh, maging leader. Pero sabi ni Jesus, bago ka maging leader, ay kailangan maging servant ka muna. Di ba? Kasi iyon yung foundational eh. Iyon yung principle. Oo. Kailangan maranasan mo muna yung pagiging servant. Yun muna, dapat. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang lahat ng ito? Number 1, clothe yourself with humility. Siguro ito po yung pinaka-the best na isusuot-suot natin, no? Araw-araw, oras-oras, minuminuto. Yung humility. Di ba? Kaya nga, napakalaga na lakaran natin. Yung pagiging humble. How to walk in humility that attracts favor. Number 1, give God the glory in your success. Madalas po sa tao, no? Bawa, pag pinagpala siya, nagyayabang siya. Kasi, siyempre, effort niya yun eh. Pero nakalimutan niya, yung nagbigay ng source, yung nagbigay ng idea, yung nagbigay ng blessing, ay si Jesus. Si Lord eh. Oo. Siya yung nag-open. Kaya lahat ng bagay na ito, babalik tayo sa Panginoon. Si Lord talaga ang mapapupurihan sa lahat ng bagay. Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, si Lord pa rin ang mapapupurihan. Give glory to God of your success. Oo. Napaka-humble beginnings, di ba? Na sabihin mo, salamat sa pagpapala ng Panginoon. Pinagpala niya ako. Oo, kasi nakita niya yung puso ko. Hindi yung nagyabang ka. Di ba? Kaya naman ako babusagin ito kasi nanalo ako sa loto. O kaya, nanalo ako sa online sabong. Di ba? Sabihin mga kapatid, sa lahat ng bagay, give God the glory. Si Lord pa rin ang dapat natin maparangalan sa lahat ng mga achievements natin. Di ba? Success. Si Jesus. All the glory belongs to Jesus. And ito po yung madalas natin naliliglek, no? Serve God without expecting a reward. Siyempre marami kasi mga tao, di ba? Sabi nga nila, di pukpok, no? Kailangan mo pukpukin muna bago kumilos. Kailangan muna pakitaan mo muna ng bayad o pera, no? Bago kumilos, no? Kaya tayo, volunteer tayo eh, di ba? Lahat po tayo volunteer, di ba mga kapatid? Be teachable and willing to learn.
Ito po, kaya nga yung the best example ng humility, be teachable. Oo, na kahit na ikaw na yung leader, ikaw na po yung leader dun sa ano mo, kailangan meron pa rin room, no? Meron pa rin na kaya yung accountability partner or yung accountability group, napakahalaga po 'yan, mga kapatid. Oo. Kailangan meron sa atin na pumupuna kasi madalas po sa mga leader, oo, nagiging complacent na sila, kampante na sila. Kasi nga siyempre nasa doon sila sa mataas na posisyon, no? Pero mahalaga pa rin na mayroong nag-oversee sa atin. May tumatapik sa atin, mga kapatid. Maganda po yun. Huwag natin siyang gawing sasama loob natin kapag tayo kinokorek. Di ba? Oo. Isa din po yan sa magandang example. No? Kaya nga sabi po ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Kung talagang mahal mo yung tao, huwag lang doon sa puro tamang ginagawa niya, kakampi ka. Pag mali ang ginawa niya, sisitahin mo siya. Ganun po yun, mga kapatid. Be teachable and willing to learn. Oo. Di ba? Ano pa? Forgive quickly and value others. Forgive quickly and value others. Ito po yung kahulugan ng humility talaga, mga kapatid. Sabi dito, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Diba? Ito po yung nirecognize mo, yung sarili before God. Oo, tayo po ay marumi sa harapan ng Panginoon. We acknowledge that apart from Him, we are nothing. Kaya kailangan natin magpalinis sa Panginoon. Diba? Kailangan natin humingi ng saklulo sa Panginoon. Kasi nga, hindi natin kaya. Okay? Number 2, chase after the favor of God. Kapatid, namnamin mo. No? Kaya pag pinagpala ng Panginoon, ibig sabihin lamang niya, mga kapatid, i-extend mo yung pagpapala sa iba. Honors other. Mga kapatid. Meron pong purpose yan. Minsan, pag nakakaranas tayo ng blessing, pagpapala, siguro, kaya ako pinagpala dahil gusto ng Lord na i-share ko yung pagpapala. Di ba? Huwag natin sarilinin, i-share natin. Kasi ang blessing, parang ano lang naman yan eh. Parang, tawag ito, parang gulong. Paikot-ikot lang din naman yan, mga kapatid. So, chase after the favor of God. And number 3, commit yourself under God's mighty hand. Wala na siguro pong tawag ito, napaka-secure, no? Ay doon po sa kamay ng Diyos. Kaya kailangan natin i-commit yung ating sarili sa Panginoon. Ipagkatiwala, Ipagkatiwala sa Panginoon yung ating sarili, buong-buo. Lord, ikaw na ang driver ng buhay ko. Diba? Lord, ikaw na ang siyang magmamaniobra. Lahat ng mga plano ko, Lord, ipifilter mo muna. Di ba? Mga kapatid, maganda po yung i-commit natin yung sarili natin sa Panginoon buong-buo. Ikaw na ang bahala, Panginoon. Marami pong mga example sa Biblia na nakitaan natin, di ba, ng pagiging humility at nagbigay ito ng pabor sa Panginoon. Sino po? Marami. Unang-una lang si Jesus. Sino pa po? Si Joseph. From the pit, the palace, because he humbled himself under God's hand. Di ba si Joseph? Nulog sa balon. Pero ano nangyari? At the end of his life, naging maganda yung buhay. Si Daniel, di ba? Though wise and gifted, he remained humble in Babylon. In gave God him favor with kings. Iyon po, alam mo, mga kapatid, ito po ay madalas natin mapansin. Sa mga taong taglay-taglay yung pagiging humble. Madalas malimit na si Lord nagbibigay talaga ng pabor. Kaya nga wala ang puwang sa mga anak ng Diyos yung pagiging proud, pagiging palalo. Ang tendency kasi dyan, lalo kang maghihirap eh. Kasi nagyayabang ka lang. Nagmamalaki mo lang yung ginagawa natin. Lahat ng bagay, akala mo ikaw ang
nag gumawa. Sino pa? Si Mary, di ba? Mary chosen to carry the Messiah because she had a humble heart. Mga kapatid. So yun po, commit yourself under God's mighty hand. So as a question to consider, why is humility the only way to go up? Gaya po ng ating binasa sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but give grace to the humble. Ang sikreto pala, para tayo po ay pagpalain, umangat, ay pagiging humble. Diba? Yan. Kaya nga, yung humility is a central to a Christian living. It draws God's favor and opens the door for His blessing. Ayan. Purihin na po ang Panginoon. Magandang umaga na po sa lahat. Padre Joseph Trinidad. Sister Rosalinda. Ayan. Sino pa? Kuya Arman, nakita ko kanina. Sister Lori, good morning po. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa kanya pong salita. Pastor Remy, good morning. Salamat po sa kanyang mga salita sa araw po na ito. Nag-remind sa atin, nag-encourage sa atin. Muli tayo pong tinapik ng Panginoon. Minsan kasi, na-overlook natin itong bagay na ito. Oo, na-overlook natin. Kaya ang tendency, tayo po talaga ay binababa ng Panginoon kapag tayo po ay palalo. Kasi ayaw ng Diyos yun eh. Ayaw ng Lord yung pagiging proud. Ayaw niya yun. Oo. Kaya si Satan, di ba? Ano nangyari kay Satan? Nagyabang? Oo. Kaya ano nangyari sa kanya? So, yun. Marami pong salamat sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa kanyang salita sa araw na ito. At dalangin ko po na ang buong maghapon ay maging fruitful. Yan, sa buong maghapon, mga kapatid. Salamat po, Lord, sa araw po nito. We come before you in humility, knowing that you oppose the proud but show favor to the humble. Help me, Lord, to clothe myself with humility each day. Yan. Seeking not my own glory, but to honor you in all that I do. I desire to chase after your favor, not for selfish gain, but for your honor, Lord God. Teach us to commit ourselves fully under your mighty hand, trusting that in due time we will reap a harvest if we don't give up. Guide me, Lord, our step every day. Strengthen my heart to remain humble before you. Ama, salamat po sa araw po na ito. It reminds us, Lord, that you give grace to the humble, but you oppose the proud. Thank you so much, Lord God, sa araw po na ito. At dalahin ko din po, Panginoon, sa araw na ito, sa aking pong mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman. Right now, Lord, idampi mo po ang iyong mga palad sa kanila at ipadaloy, Panginoon, ang kagalingan nagmumula po sa inyo. Hallelujah in Jesus' name. Galing lugar, salamat din po sa aming mga kapatid na may mga kaarawan ngayong araw na ito. They are celebrating their anniversaries, Lord. Thank you so much. Sa kanilang mga buhay, Lord God, salamat din po, Lord, sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapag-share ng Word, Panginoon, sa pamamagitan ng Daily Vibrant Word. Pagpalain niyo po, pagyamanin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Sa araw-araw, ikaw po ang mauna namin, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, ang buhay po namin ay maging good example, O Diyos, sa aming pong mga paligid, po, ng aming pong mga nakakasalamuha, maging salt at light kami, Lord God, sa buong mundo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw po nito. Lord God, samahan kami ng Banal Espiritu sa aming pamilya, sa mga negosyo, Lord God, lalo na sa aming pong ministry, O God. Ikaw po maghari, O God, Lord. Salamat po sa araw po na ito. Direk na po namin ng tagumpay sa pangalan ng Jesus. Lord, salamat, all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Yan po, maraming pong salamat mga kapatid. To God be all the glory. God bless.